Kumusta mga kasaliksik? Sa kasalukuyan nakatuon ang pandaigdigang atensyon sa simula ng bagong administrasyon ng Pangulo ng Estados Unidos. Gayun din, ang China ay tila abalang-abala sa pag-aabang kung ano ang magiging unang hakbang ni Donald Trump sa kanyang pag-upo sa pwesto. Ang gobyerno ng Beijing ay tila may layuning tuluyang kunin ang kontrol sa isla ng Taiwan at dominahin ang Pacific sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, kamakailan lamang ay muling pinagtibay ng China ang layuning ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bagong barko sa kanilang puwersa pandagat. Ang hakbang na ito ng China ay kapansin-pansin dahil ang disenyo ng kanilang bagong barko ay may bakas ng impluwensya mula sa hukbong pandagat ng Estados Unidos. Bilang tugon sa pagbuo ng China ng ganitong barko, nagdesisyon ng Estados Unidos na magpadala ng puwersang panharang sa Western Pacific. Sa madaling salita, nagsimula na ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa kahit bago pa man magsimula ang panunungkulan ni Donald Trump. Ang mga kaganapan sa pagitan ng China at Estados Unidos, kaugnay ng Taiwan at Pacific ay patuloy na umiinit. Pag-aaralan natin ang mga pinakabagong hakbang ng Beijing upang palakasin ang People's Liberation Army Navy, PLAN, pati na rin ang tugon ng Estados Unidos sa rehiyon ng Western Pacific. Isa sa mga pinakabagong hakbang ng China ay ang paglulunsad ng bagong barkong pinangalanang Sichuan, nakabilang sa klase ng Type 076 Amphibious Assault Ship. Ang Sichuan ay isang bagong disenyo na naglalayong palakasin ang kakayahan ng China na isulong ang ambisyon nitong makontrol ang Taiwan. Ang Type 076 Sichuan ay mas malaki kumpara sa mga naunang amphibious assault ships ng China na may bigat na tinatayang nasa 40,000 tonelada. Halos ka-level nito ang USS America ng Estados Unidos na nasa 45,000 tonelada. Ang disenyo ng Sichuan ay tila kumuha ng inspirasyon mula sa mga barko ng Estados Unidos, partikular ang mga landing helicopter assault ships nito. Ang pinakakapansin-pansin na tampok ng Type 076 Sichuan ay ang pagkakaroon nito ng electromagnetic catapult system na kahalintulad ng makabagong teknolohiyang makikita sa Gerald Ford-class aircraft carriers ng Estados Unidos. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay daan sa paglulunsad ng mga fixed-wing aircraft at malalaking unmanned aerial vehicles, UAVs, mula mismo sa deck ng barko. Bagaman hindi nuclear-powered ang barkong ito ng China, ang paggamit nito ng catapults ay malinaw na isang pagsunod sa disenyo ng Estados Unidos. Bukod dito, may arresting system din ng Type 076 Sichuan na nagpapahintulot sa fixed-wing aircraft na ligtas na makalapag sa deck nito. Dahil dito, mas higit ang kakayahan ng barkong ito kumpara sa mga naunang amphibious assault ships ng China na karaniwang helicopter lamang ang maaaring dalhin. Ang Type 076 Sichuan ay idinisenyo rin upang malawakan ang paggamit ng unmanned aerial vehicles, kabilang na ang mga combat UAV tulad ng GJ-11 Sharp Sword. Dahil sa mga tampok na ito, mas epektibong magagamit ng People's Liberation Army Navy ang barko sa pagpapakita ng kanilang puwersa, lalo na sa mga isla at baybaying lugar. Habang patuloy na pinapalakas ng China ang kanilang puwersa pandagat, nananatiling handa ang Estados Unidos na harangin ang anumang pagtatangka ng Beijing na palawakin ang kontrol nito sa rehiyon. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi maiiwasan at patuloy na magiging pangunahing usapin sa hinaharap. Ang China ay kasalukuyang may maraming hindi pa nalulutas na alitan sa mga karatig bansa nito kaugnay ng maritime boundary sa South China Sea. Dahil dito, malamang naunahin ng China ang paggamit ng Sichuan sa hinaharap bilang bahagi ng kanilang estratehiya. Ang Sichuan, ang unang Type 076 ship, ay inilunsad noong Disyembre taong 2024. Inaasahan itong gampanan ang isang mahalagang papel sa mga misyon ng People's Liberation Army Navy, PLAN, partikular sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pagsasagawa ng amphibious operations, pagbibigay ng air cover, at pagpapakita ng puwersa sa mga pinag-aagawang karagatan tulad ng Taiwan, Pilipinas, at iba pang baybaying bansa sa South China Sea. Ang pagpapakilala ng Sichuan ay isang malinaw na dagdag na banta. Ayon sa mga eksperto, mabilis na binubuo ng China ang isang landing barge fleet na maaaring bahagi ng kanilang paghahanda para sa isang posibleng paglusob sa Taiwan.
Ang orihinal na disenyo para sa ganitong klase ng fleet ay nagmula pa noong taong 2022. Ang mga bargeng ito na sinasakay sa malalaking barko ay mayroong mahahabang tulay na umaabot ng humigit kumulang 100 at 20 metro. Ang ganitong disenyo ay nagbibigay daan sa hukbong pandagat ng China na iwasan ang karaniwang depensa sa baybayin at magtungo ng direkta sa mga lugar sa loob ng Taiwan. Ayon sa mga obserbasyon, ang mga bargeng ito ay maaaring makapagdala ng 40 pangunahing battle tanks at iba pang kagamitan. Ang konstruksyon ng mga barge na ito ay nagaganap sa mabilis na bilis. Sa ngayon, hindi bababa sa 3 hanggang 5 o higit pang mga barge ang kasalukuyang ginagawa sa Guangzhou Shipyard sa southern China. Ang mga hakbang na ito ng China ay nagdudulot ng pangamba para sa Taiwan at sa mga kaalyado nito na lalo pang nagpapatunay sa tumitinding kapangyarihang militar ng China at sa pagtutok nito sa amphibious assault preparations. Ang ganitong klase ng barge ay nagbibigay ng malaking kakayahang umangkop para sa mga military planners ng China, ngunit nagiging malinaw ding target ito para sa mga missile ng mga bansang maaaring lusubin. Plano ng China na gamitin ang mga vessel na ito upang mabilis na makuha ang mga daungan ng Taiwan. Subalit batay sa kasaysayan, hindi ganoon kadali ang planong ito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Allied Jet Raid ay nauwi sa isang malaking kabiguan na nagturo sa kanila na hindi praktikal ang naturang modelo para sa D-Day. Bilang tugon, nilikha nila ang tinatawag na mulberry ports, mga pansamantalang portable ports na nagbibigay daan sa mabilisang pagbaba ng kargamento sa mga dalampasigan. Ang mga landing barge ng China ay may tuturing na makabagong bersyon ng ideyang ito na idinisenyo upang lampasan ang mga posibleng hadlang tulad ng depensa sa baybayin. Sa patuloy na pagpapalakas ng puwersa pandagat nito, patuloy rin ang pagtindi ng pagkabahala hindi lamang ng Taiwan, kundi ng lahat ng kasali sa rehiyong Asia-Pacific. Ang mga hakbang ng China na mag-deploy ng mas marami pang barko sa rehiyon ay nagdudulot ng seryosong issue, hindi lamang sa Taipei kundi pati na rin sa Estados Unidos at mga kaalyado nitong nasa Pacific. Ano ang mangyayari kung tuluyang lusubin ng China ang Taiwan? Ang tanong na ito ay patuloy na pinag-uusapan sa Estados Unidos, kaya't masusing binabantayan ng Washington ang lakas pandagat nito sa rehiyon ng Asia-Pacific. Sa kasalukuyan, mayroong 3 carrier ng Estados Unidos na nakaposisyon sa Western Pacific bilang bahagi ng kanilang estratehiya. Ang USS Abraham Lincoln ay iniwan ang CENTCOM at ang lugar ng responsibilidad ng 5th Fleet upang mag-operate sa Western Pacific. Ang ikalimang Nimitz-class supercarrier na ito ay halos 3.5 buwan nang nakadeploy at inaasahang mananatili sa rehiyon sa darating na mga holiday. Sa pagdating ng USS Abraham Lincoln sa Port Klang, Malaysia, ito ang naging ikalawang port visit ng deployment noong taong 2024. Ang naturang pagbisita ay naging makasaysayan dahil ito ang unang pagkakataon mula noong 2012 na bumisita ang isang aircraft carrier ng Estados Unidos sa nasabing bansang pandagat sa Timog Silangang Asya. Bukod sa USS Abraham Lincoln, bahagi rin ng deployment sa Western Pacific ang USS George Washington. Kamakailan lamang bumalik ito sa Yokosuka, Japan matapos ang home port change nito. Ang barkong ito ang nagsilbing tanging forward deployed aircraft carrier ng Estados Unidos noong nakaraang taon. Matapos ang midlife refueling at complex overhaul, ito na ang unang forward deployed carrier na may kasamang F-35C Lightning II group at pangatlo lamang sa Nimitz class na nagtataglay ng advanced air wing na ito. Ang pangatlong carrier na nagtutungo sa Pacific ay ang USS Carl Vinson, ang ika-4 na Nimitz class nuclear-powered aircraft carrier. Umalis ito sa San Diego noong Nobyembre 18 para sa isang deployment sa 7th Fleet Area of Responsibility. Sakay ng USS Carl Vinson ang Carrier Squadron 2, ang kauna-unahang squadron sa Navy na gumagamit ng AM-174 BLC, ang pinakamahabang range na air-to-air missile na magagamit ng Estados Unidos. Dahil dito, itinuturing ang USS Carl Vinson bilang ang pinaka-advanced na aviation group sa kasalukuyang pwersa ng hukbong pandagat ng Estados Unidos. Ang deployment ng 3 aircraft carriers na ito ay malinaw na nagpapadala ng seryosong babala sa China.
Dumating ang mga carrier sa parehong panahon kung kailan nasa Hawaii si Taiwanese President Lai Ching-te noong katapusan ng linggo. Habang naroon, nakipagpulong si Lai kay Governor Josh Green ng Hawaii at nakipag-usap sa telepono kina dating House Speaker Nancy Pelosi at iba pang mambabatas ng Estados Unidos. Agad na kinondena ng Beijing ang pagbisita ni Lai. Sa isang press briefing, inihayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian na ang issue ng Taiwan ay nasa sentro ng mga interes ng China at isang pangunahing linya na hindi maaaring malampasan sa relasyon ng China at Estados Unidos. Matagal nang tutol ang Beijing sa anumang interaksyon sa pagitan ng Taipei at Washington, kabilang ang malalaking military drills na may halong pananakot. Ang pinakabagong deployment ng 3 supercarriers ng Estados Unidos ay malinaw na nagpapadala ng mensahe ng babala upang maiwasan ang anumang pagtatangka ng paglalakas loob ng China, lalo na bago ang pag-upo ng isang mas matapang na administrasyong Trump sa Enero. Layunin ng China na ipakita ang kakayahan at determinasyon nito sa harap ng mga Amerikano, bagamat malinaw na nais ng Beijing ang muling pagsasama sa Taiwan, at kinokondena naman ng Estados Unidos ang anumang unilateral na pagbabago sa kasalukuyang kalagayan. Kapwa malinaw na naghahanda para sa isang potensyal na digmaan. Gayunpaman, pareho ring nag-aalinlangan ng dalawang panig sa pagsabak sa isang ganap na tunggalian. Bagamat parehong panig ay nag-aalinlangan sa isang ganap na digmaan, hindi nito nangangahulugan na walang posibilidad ng hindi sinasadyang pag-escalate na maaaring humantong sa matinding karahasan. Ang masalimuot na sitwasyon sa magkabilang panig ay nagiging hadlang sa direktang sagupaan. Sa panig ng China, ang patuloy na operasyon laban sa korupsyon sa People's Liberation Army, PLA, ay nagdadagdag sa drama. Noong huling bahagi ng Nobyembre, sinuspinde si Admiral Miao Hua, isang opisyal sa Central Military Commission at isa sa pinakamataas na liderato ng PLA dahil sa mga paglabag sa disiplina. Ang suspensyong ito ay bahagi lamang ng mas malawak na purging sa loob ng militar ng China na kinabibilangan ng mga senior figure ng PLA Rocket Force, ang unit na responsable para sa mga nuclear at conventional missiles, at 2 pang dating mga ministro ng depensa. Malinaw na ipinahayag ni Pangulong Xi Jinping na kailangang maging handa ang People's Liberation Army na manalo sa anumang rehiyonal na digmaan. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng ganap na katapatan sa mga alituntunin ng Communist Party. Ang suspension ni Miao bilang pinuno ng Political Studies ng Central Military Commission na may pananagutan sa senior posts at ideolohikal na pagsunod ay nagpapakita ng seryosong pagsisikap ni Xi na linisin ang militar. Ngunit kasabay nito, inihahayag din nito ang lawak ng mga problema sa loob ng PLA. Ang resulta ng mga iskandalong ito ay nagbunga ng kawalang tatag sa loob ng People's Liberation Army. Bagamat maaring mahusay ang kagamitan nito, ang kaguluhan sa liderato ay nagpapahina sa kahandaan ng militar at nag-iiwan ng impresyon sa pandaigdigang komunidad na hindi handa ang China na magsimula ng digmaan para sa Taiwan. Samantala, si President-elect Donald Trump ay kilala sa kanyang matibay na posisyon laban sa China. Pinili niya ang ilang mga kandidatong may hawkish o agresibong pananaw para sa mahahalagang posisyon, kabilang si Marco Rubio bilang posibleng Secretary of State, Michael Waltz bilang National Security Advisor, at David Perdue bilang Ambassador to China. Ang mga ito ay malinaw na suportado ang Taiwan at kontra sa Beijing. Ang matigas na tindig ng Estados Unidos ay maaaring magpigil sa mga plano ng China ukol sa Taiwan. Kahit pa palakasin ng China ang hukbong dagat nito at dagdagan ng pressure laban sa Taiwan, ang bagong political environment sa Estados Unidos ay nagpapahiwatig na hindi ito kailanman magpapasakop sa China. Ang patuloy na presensya ng Estados Unidos sa Pacific ay naglalayong hadlangan ang anumang pagsisikap ni Xi Jinping na sakupin ang rehiyon. Ang tensyon na ito ay patuloy na lumalawak, ngunit nananatiling malinaw na ang parehong panig ay nag-iingat upang maiwasan ang isang ganap na tunggalian na magdadala ng mas matinding epekto hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo.